Kung manalo po siya. Manalo po. Tama, Manalo po tatlo siya. na kami. Yung asawa ko po na hindi nakikialam sa politika dahil sa batas na may papasa na ito, nagka-interest na. Biglang tumakbo na senador. Pwede pa rin manalo at makaupo yung asawa. Naku, ang laki ng gastos nyo, Manong Oo, Geres, di bali po. Manong Egay, ha? Pero pwede po. Kung manalo po siya. Yung pamangking ko po at tumakbo ng vice mayor ng Caloocan, nanalo. Pwede pa rin po makaupo. Kung manalo po siya, and I hope that is not your plan, ha? Hindi nga po. Kaya, Medyo malaki ang gagastos. na-encourage po ako sa batas nyo eh. Sa panukala nyo. Pwede. 5. Kung mananalo po, kasi ang taong bayan po ang Kaya magde-decide, nga po, Mr. Speaker, kaya Your tanong mo Honor. nga lang po kung pwede. Pwede po. Tama po, kung siya po yung pinoto ng ating taong bayan, sila po yung may kapangyarihan. So tama po, mananalo po kung At binoto ng yung taong bayan. sister-in-law ko po, kung tumakbo pong mayor at nanalo, pwede pa rin makaupo. Pag nanalo po at binoto siya ng taong bayan, mauupo po talaga siya. So, ito po ay hindi po anti-political dynasty law. It will institutionalize political dynasties. At palagay ko po, mga tayo nag-Pinoy henyo tayo, pwede ka na pwede. Kaya ang final na sagot ko po, hindi to anti-political dynasty law. Ito po ay isang budol. 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 Salamat po. Yun ang sponsor. Kung ang mandato ng konstitusyon ay pagbawal ang political dynasties, ngunit ang batas na ipapasa natin, it will still allow the domination of political monopoly and will really limit the participation of ordinary citizens. Hindi ba sa tingin nyo pwede itong ma-question sa Korte Suprema? Mr. Speaker, the reason why we are actually trying to at least balance it out, no, to give also primacy to the general principle, which is the equal access for all for public service, and it is in the first line, Article 26, Section 2, no, the state shall ensure equal opportunity to public service, and then there comes the next line, which is prohibiting the anti-political dynasty, is in order that we avoid a possible question or petition before the Supreme Court. That is what we intend to avoid. Because I personally would like to, I should be candid about this, no? Let me be honest with this. It is not, as a form of a track record, it is not good on my reputation to sponsor something which later on struck by the Supreme Court as constitutional. But to give you the direct answer, yes, anything can be questioned before the Supreme Court. This is a Republican democratic country. Anybody can do so. Salamat po. Nais kong banggitin po sa ating chairman ng Committee on Suffrage and Electoral na napakalayo po ng bersyon ng panukalang batas na tinatalakay natin dito sa bersyon na inaprubahan ng committee sa Senado. Ang pagkakaiba ng malayo po ang magpapatuloy po tayo sa bersyon ito, hindi kaya posibleng magkaroon ng deadlock o impasse sa bicameral conference committee, at kung mangyayari yun, hindi po ba magiging resulta ay walang anti-political dynasty law na may papasa? And again, Mr. Speaker, that is what we do, no, and what does as much as possible try to avoid. There will be discussions, I'm sure. Sigurado po yan. Medyo mainit po yung discussion sa BICAM, sigurado po, dahil yung may mga disagreeing provisions nga po. Kaya nga po magkakaroon, I think, ng mas masusing, ang narinig ko nga po kay Senate President, gusto niya live stream ng BICAM. Tayo naman po bilang chairman ay wala naman po problema kung ila-live stream ito para maging transparent po ating proseso. So inaiwasan po natin yan. We're hoping na magkakaroon talaga ng debate. Ito po ay priority bill ng ating Pangulo. Tama po ba? Yes po, isa po ito sa na-considera na LEDAC priority, Your Honor, Mr. Speaker. So ito po ay napag-usapan sa LEDAC. Napag-usapan po ito sa LEDAC, I'm sure. Because, Ano po napagkasunduan? Kasi po, nandun po ang ating Pangulo na siya po nag-prioritize na ito at pinangako niya ito sa kanyang mga pahayag sa mga mamamayan.
nandun din po ang miyembro ng mababang kapulungan, nandun din yung miyembro ng Senado. Wala po bang napagkasunduan kung anong uri? Dahil alam ko po, alam ng ating Pangulo yung ibig sabihin ng anti-political dynasty. Hindi po ba ito na pag-usapan man lang? Dahil alam ko po, para mas madali ang mga batas, kaya nga tayo nagbubuo ng LEDAC para mapapag-usapan na, para sa ganun ay hindi na masyadong malayo yung mga magiging bersyon ng bawat batas sa bawat kapulungan. Hindi ba ito napag-usapan? Naiintindihan ko po yung practicality na sinasabi po ni Congressman na aking kaibigan, magalang-galang na Irise. Ngunit ang Pangulo po, totoo po yung kanyang sinasabi through his spokesperson, si Yusek Castro, na ginagalang po ng Pangulo yung proseso at independensya ng mababa at ng mga kapulungan at ng Senado. Sinasabi po niya kinakailangan magkaroon na ng legal definition ang anti-political dynasty. Ngunit kung paano po itong proseso na ito, paano po mag-arrive into different versions ang Kongreso, ang House of Representatives, ang Senado, ay kanya po itong nirerespeto sa pamamagitan ng hindi pag-intervene kung ano po yung magiging paksa o bersyon nitong dalawang kapulungan na ito. Dahil meron naman po talaga tayong mekanismo, ito po yung BICAM. Pero naninanais ko po sabihin kay Congressman Irise, ang very strict po na natatanggap natin na galing sa Pangulo at very much open naman po ang kanyang opisina na kinakailangan may anti-political dynasty at magkaroon na ng definisyon para mabuhay ang konstitusyon pagdating sa paglilimita ng monopolya ng bawat pamilya sa bawat distrito o bawat locality sa ating bansa.